Mark, sabihan mo lang ako na i-up kita kagad. Well, anyways, again, nag-iisang tito ng bayan. Tito na kaibigan, chicks lang ang tinititigan. Meron ka ng tito, may tutan ka pa. Dito tutan ko. At syempre, kasama ko. Diyos ko, eto na naman tayo. At ito po si Cram Perlas na naniniwala sa kasabihan na kung ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. Ang talong ng crush ko, pampatirik ng aking mata. And I thank you. Ayan, ang nakakamiss. Siyempre, hindi ako papayag na siya lang may kasabihan. Hindi ako papayag na siya lang may kasabihan. Ako din may kasabihan. Ang kasabihan ko sa hinaba-haba man ng prosesyon, mas mahaba yung ano ko doon. At Kram, for today's video, Kram, meron tayong makakasama. Okay. Makakasama natin yung nice, dati kong kasama sa isang radio station dito na kung tawagin namin siya DJ Smirk. Now, ang pangalan niya is Kuya Smirk na nagsisimula pa lang siya mag-live dito sa TikTok. So, nice. Smirk, just in case na ready ka na, you can press 1. Pero alam niya kung anong topic. Yes, alam niya, nadinig niya kanina. Ang topic po dito is bakit mahaba buntot ng unggoy. Parang di ako na-brief, parang ako yung nawala. Oo, parang ako yung magiging guest. Oo, kasi hindi ko alam yung topic. Yung topic is yung sinabi mo, yung pinagkaiba ng chismis noon tsaka ngayon. Actually, pinahapyawan ko na nga na most usually kasi, yung mga... like parang... Kram, yung nagchichismisan ngayon, nasa Starbucks, bibili ng kaping 250, isang oras bago ubusin, tagal-tagal. Nagpa-aircon lang, Ewan ko ba. Pero, tsaka yung chismis is medyo mas mabagal before. Yun yung napansin ko lang ha. Mabagal yung progress ng chismis before. Kasi parang pag may maichichika ka or di ba may ibabalita ka, kailangan mo isulat, matagal yung process. Like it would take a lot of time. Ito na, invite ko na siya. Diba? Alam mo, may nagsabi pa sa akin dito na yung chismis dati kulang-kulang, ang chismis ngayon sobra-sobra. Oo, di ba? Yung parang mapapadoubt ka muna dun sa chismis. Ay, Jocelyn. Totoo ba? Totoo ba? Kasi nga kailangan mo ng pruweba. Like parang ngayon talagang may mga pruweba yung chismis kasi screenshotted. May resibo. Parang, may resibo. Diba? So, bago ko sa'yo ipakilala yung kaibigan natin, i-zipper mo muna yung ano mo, yung panty mo dyan. Lumandi ang hayop. Ulitin ko, ako po si Tito Tutan, si Kram Perlas. So, syempre, papakilala ang ating kasama. Ba yun? Oo, syempre. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta kayo? Ako po si Kuya Smirk. Salamat, Pops. Salamat, Tito Tutan. For inviting me and kay, anong pangalan niya? Kram. Gram, oo. Hello po. Magandang gabi po. Bali, ang ang program namin, Smirk, is Kram Tutan. Siguro ngayon magiging Kuya Kram Tutan na to kasi every Wednesday kami, just in case na pwede ka. Yan, Kuya Kram Tutan. Kram! Depende sa schedule ko sa trabaho. I-welcome naman natin si Kuya Smirk na nasa Canada. Kayo po, kaya. Siya hindi siya kaya ka. Nagkasingaw. Oo, nagkasingaw. Si Smirk po ay nagla-live na rin po siya tuwing weekend. So, kung kilala niyo po si Papa Obet, kasama po namin dati si Papa Obet na, yan, wala naman siya dito, sabihin mo ng babaero siya, Paps. Yan. Guys, sa mga nandito po, sa mga OPLS family ko dito, at saka sa mga kaibigan ko, pakiyakap po natin si Kuya Smirk, paki-follow po natin para ma-notify tayo pag nag-live po si Kuya Smirk. At intelihenteng tao rin po si Kuya Smirk. Sino may sabi? Pinagdaanan niya yung katarantaduhan noong unang panahon. Ngayon, mabait na po siya. Parang kailangan yung sira muna bago yung ganda. Parang bawi naman talaga. Kasi Kram, ito, pinag-uusapan natin yung noon tsaka ngayon, di ba? Noong DVD days pa lang, DJ kami ni Smirk sa radyo, na kami bumibili ng sarili namin DVD, ng CD namin. Yun ang ginagawa namin yan, hindi pa uso yung computer days. May dalang sariling Discman. Hi, Joanne. May sarili. Kung ano-ano yung ginagawa namin yun. Sige, Kram, may tanong ka. Wala naman. Hindi nag-high lang ako. Hindi ba pwedeng gaganon kapag nag-high? Kapag nag-raise ng hand, kapag kumanon lang, ibig sabihin may tanong. Mysterious vocals. Ulitin ko po, disclaimer kagaya ng sinasabi namin lagi.
Ang sinasabi po namin dito is pawang opinion po namin. Kung hindi niyo po nagustuhan yung opinion namin, wala po kami pakialam. Connie daw. Hindi ko sure kung bakit. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko na nandyan, ang usualing martes lang daw talaga dyan is yung mga kapwa Pilipino. Sinisiraan yung mga kapwa nila Pilipino na sa hindi malaman dahilan kung tungkol ba sa trabaho or kung saan. Hi Alfie, magandang buhay. Totoo ba? May ganun. Yeah, may ganun. Na, alam mo yun, minsan nasa isang circle sila tapos pag umalis yung isa. Parang typical ano ng Pilipino. Kahit naman sa Pilipinas, ganun din. Nasa isang circle, pag umalis yung isa, pag-uusapan. Mga gossips. Kaya pag namili ng bahay yung isa, parang hindi ano yun, may mga tao din dito na na-observe ko na parang hindi sila makapaniwala na yung isa na yun. Parang ilang taon lang dito nakabili na ng bahay. Ano mo yun? And then sasabihin, ba't kaya? Ano mo yun, ganun na. Hahanapan ka agad ng mali. Happy with the achievements ng Hey Pilipino. Alfie. And dapat meron pa rin dito malupit, Pops, ano no. Meron kasi dito, pag mga dumating ng under visit visa, tapos meron silang kunyari, visit visa, maghahanap sila ng trabaho dito. Ngayon may mga Pilipino na matutulong sa kanila. Kunyari, ang gagawin, si papasok ka sa ganitong kumpanya, kailangan mo ng LMIA. So, yung labor market something na ganyan, para magkaroon ka ng open work permit ng company. Alam mo, sinisingil ng Pilipino yun para magkaroon. Doble. At sobra pa sa doble ang sinisingil nila. I mean, nakapwa Pilipino mo, ba't mo peperahan? Tapos, at the end of the day, may utang na loob pa yung Pilipino na yun kahit na nagbayad. Negative. So, negative. Alam mo yun na sasabihin mo na, no, malinis ang purpose ko sa'yo, natulungan kita kasi kababayan kita. But behind your purpose pala, the true May colors hidden is, agenda. yes, the true colors is, kailangan ko magkapera dito na susumbatan ko pa to. Worst comes to worst. Binayaran mo na dito, sa Kram, binayaran mo na, may utang na loob ka pa kasi feeling mo, kasi isipin mo na tulungan Pero you owe it later on, to him. yeah, then later on, malalaman mo na sobra-sobra pala yung binayad mo na dapat ganito lang yung halaga, hindi naman masyadong mahal. Then, triple pa yung binayaran mo sa pag-process nun. Na dapat Tapos, sana Pilipino tutulungan ka ng Pag nagreklamo ka, isusumbat sa'yo na kung di dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Yeah, oo. Ay, nako. Mga Pilipino. Nakakalungkot lang na nawala na yung bayanihan ngayon. Yung bayanihan style na tulungan sa kapwa Pilipino. Anong nangyari Ay, may topic na tayo next time. Noel Punsalan, si Katukayo mo. Si Noel Punsalan, hello, magandang buhay sa'yo. May topic na tayo next time. Anong Nagbigay ka topic ng hint sa akin. Ang gusto kong topic next time, pinagkaiba ng pakpak tsaka fake-fake. Babaero noon, tsaka babaero ngayon. Wala, yung babaero Para makarelate noon, ka. nung babaero noon matigas, yung babaero ngayon hindi na natigas. na overwork kasi tayo dati. Dati kasi madikit na talagang Yung Plug babaero hole, noon, hindi, madalang mahuli. yung babaero ngayon, noon, madalas mahuli na sa Facebook pa, nahuhuli sa motel. ay Stella, babaero noon sa radio station lang pwede na. Sa CR ng school. Yung paglabas na mumutla, umano ka dyan, nag-CR lang ako, ba't may kasama ka? May kasunod. Paglabas may kasunod. Tsaka yung babaero noon sa mga gilid-gilid ng tolda pwede na. Yung babaero na din noon, na yung babae niya, babae din pala ng kapwa babaero niya. Uy, tama na yan. Topic na natin yan next time. Sorry naman. Topic na Doon natin naman yan tayo sa next time. lalakero para Nag-iinit ka eh. Hindi ako nag-iinit. Ikaw yung nag-iinit. Actually, nag-live pa nga kami ni Smirk na inabot kami alauna yata ng madaling araw with Papa Obet. Buti libre ka ngayon, kaibigan. Kakauwi ko lang galing ng duty. Well, hindi agad ako natutulog pagkagaling ko. 9:08 ng madaling, ay, ng umaga. Umaga. 9:08 ng madaling araw. Ang galing mo, Oo, Ram. umaga. Sorry. Hindi kasi gabi na dito. Yeah. So, kailan yung nyo po, sir? Daylight saving time ninyo? November, tama. November ang... First week, second week. November. First week. First Alam ko week, November, Meron din tayo Friday. dito, di ba? Christmas light saving. Walang Meron. ganun talaga, oo. Wala tayong daylight saving time. Wag ka Dati, nung panahon ni Marcos, meron Oo. yan.
oras ba ni Marcos o yung ano? Kasi dati in advance yata ano. Most likely talagang Ay, Dimple. Sabi ni talagang DJT, malalim eh. madali na kasi ma-manipulate ang data ngayon. Yeah. Alam mo yung ginawa na dapat na maging information na sa mabuting impormasyon, inilagay yung mga personals ng mga tao. Ang nangyari kasi, parang sa negativity nila ginagawa eh. Yeah. Yung ganun eh. I don't know kung ano nangyari sa culture, maybe siguro nauso dahil sa flip top or what. But parang parang hindi nagagamit ng kung ano yung purpose dapat ng internet. Hindi nagagamit sa purpose niya. Parang gano'n ang nangyayari. Hindi responsible kasi yung mga tao na gumamit ng social media. So, may advantage saka may disadvantages. More on, minsan, sumusobra na sila sa paggamit eh. Yun nga, nagagamit na yung social media para imarites, para ikalat ng mabilis yung problema. Minsan, kahit sa group chat, Pops, dati wala namang group chat eh. Diba? Dati wala namang group chat eh. Meron kayong gustong meron kayong circle. Tapos dun sa circle nyo, circle of friends, meron kayo dun na kinakainisan. So, gagawa kayo ng group Hindi siya chat, tapos kasali. hindi nyo isasama yung isa, tapos pag-uusapan nyo dun. Diba? Actually, yung group chat na yan nagkakapabiyaw kasi once na may bagong group chat, may bagong issue. Dadagdagan lang naman yung group chat pag may mga bagong issue. Sabi ni Tita Chin, for me, mas better noon. Like no social media. For me, ang liit lang na mundo. Sabi ni D, saka madaming trolls ngayon. Totoo naman, ang daming basher ngayon na nagmamagaling. Madaming fake news, kulang sa research. Ngayon kasi, Paps, noon kasi ang dami natin nababasa sa library. Pero alam natin, kailangan pa nating matuto. Ngayon may mabasa lang silang article sa isang site. Akala mo napakatalino na nila ngayon. Totoo. Mismo. Uy, andito yung sikat na si AD, oh. Di ako pabor sa GC. Ang nangyayari, silang nagkakasiran. Totoo naman. Yeah. Pero may GC naman na alam ko na papabor kayo. May GC ako na ang title is Mang Kanor. Tuwan-tuwa ako doon. Send video, please. Dami. Parang kakampi ng mga OFW yan. Totoo yun. Yung kaso. GC, Buti nga, ginawa na ni Messenger ngayon yung bug niya sa video. Na kapag pinol video mo siya, hindi na nagahang. Dati nagahang yun eh. So ngayon, hindi ginawa na niya. Sali daw si AD. AD, ang dami mo niyan eh. Sabi nga nila, ang chismis isang click na lang. Totoo naman. Yeah, totoo. Actually, parang Smirk, hindi na nga chismis eh. Na yung nag-post ka lang ng maganda tungkol sa anak mo, sa sarili mo. Na ang galing nilang maghanap pa ng negative doon sa pinost mo na wala namang negative talaga, di ba? Ang galing nilang magawa ng issue. Totoo. At ang bilis nilang ikalat 'yon. Tingin mo, bakit nila ginagawa yun? Ano nag-uudyok sa kanila para gawin yung ganung bagay? Wala silang libangan. Parang nainip sila. Usually kasi di ba, yung typical tsaka yung luma na yung chismis, yung dating chismis, kaya nila ginagawa yun kasi inalibangan nila, wala silang ginagawa after nilang gawin yung mga chores nila sa bahay, after maglaba, magluto, yung pinaka-rest na oras nila, pag nagtipon-tipon sila, yun yung ginagawa nila, pastime nila na pag-usapan yung buhay ng may buhay. So, ang dami nilang time. So ngayon, parang nilevel up lang nila ngayon. Yeah. Oo, parang Hindi, lahat naman kasi talaga nag-i-improve eh. Oy, si Punetnet na ating kaibigan na nagpauso ng salitang walang away, bati-bati tayo, tabi dyan. Magandang buhay sa'yo. Pasadahan ko lang yung mga message dito. Sige. Which is, ang purpose ng post is inspiration. Totoo naman na. Yeah. Na hindi ko alam kung gaano sila kagaling mag-research na yung isang positibong bagay na hanapan nila ng negatibo. Na gaano sila kagaling sa bars at yung mga sinasabi nilang ganun, ang galing nila na ang halawak ng imahinasyon nila, bilib ako sa kanila. Kala mo best friend mo pero pag talikod mo sinisiraan ka kasi nga hindi mo pinautang. Ang hirap magtiwala, sabi ni Bea. Yan. Umangat ka lang ng konti, pinost mo sa FB, mayabang ka na kagad. Yeah, totoo yun. Ito nga, kung mapapanood niyo yung content ni Punetnet, yung content niya, siya yung nagpauso ng tumitingin ka na naman sa post ko. Tapos kapag may mga sinabi ako, sasaluhin mo. So yun,
siya yung gumamit gumawa ng audio na yun na ginamit na ng mga artista. So, props kay Ponetet, dating kaibigan na